Pero meron akong isang nakausap na yung asawa nung nakasama namin sa inuman dun sa birthday ni Ate Edie. Sabi niya, yes, I love Filipinos except for one ugali ng Pilipino. Yun. Pogi tayo, no? Dito na naman si Panlasang Binoy. Wala tayong ibang setup eh, kaya dito na tayo mag-video, no? Luluto na naman ako. Araw-araw luto na ako ngayon, Ang ating menu ngayon ay chicken apretada, di ba? Tignan mo. So, mga ingredients na tayo. Niluto ko na rin yung Hindi naman ako cooking show eh. Basta, yung luto lang ako rito. Kayo ba pag nagluluto anong una? Sibuyas o bawang? Ay, sabay. Kaya ako nagluluto na kasi dati kasi nung kami po magkakasama nila Marlon D. Si Marlon D ang tagaluto. Isa sa pinoproblema kasi dito ng mga Pilipino. Yung kunyari mga hatian ng mga bayarin, ganun pagka kunyari kasi usually 'di ba magkakasama sa isang bahay. Ang ginawa namin ito nila Marlon, dati magkakasama kami sila Murphy Boy, si Gorotak. Umiwalay una si Murphy Boy tapos kami nila Marlon muna nagsama-sama. Ngayon dumating si Jasmine. Pareho kaming hindi nagluluto. Naalala nyo dati, kung matagal na kayong friend ko sa FB, pagka puro salad lang ako. Saka mga salmon, ganyan, chicken, lagi na natin chicken. Ang ginawa namin, dati, salad lang ako. Kaya nung dumating na si Jasmine, kailangan syempre may luto na, may lutong bahay. Si Marlon di kami. Pagka bumibili dito kasi, pagka bumili kayo para mga individual na kunyari, kanya-kanyang bilihan, medyo napapamahal na. Tapos nasisiraan pa kasi pag bibili ka ng ingredients mo, hindi mo naman lahat magagamit. Nasisiraan lang, tapos mahal pa. Sinuggest ko kay Marlon D, baka pwedeng ikaw na lang yung tagaluto natin, tapos hati-hati na lang tayo. Kasi si Marlon D, Bicolano yun. Panalo magluto yun si Marlon D. Karamihan dito mga kasama namin, mga Kapampangan. Pero si Marlon D, Bicolano. Pero mahilig siya magluto talaga. Nag-business pa yun sa Pilipinas ng luto. Sabi niya, sige, ganun. Ginawa namin. Tapos pagka hati-hati na lang kami nila Jasmine ng bayarin. Mas nakakamura talaga. Mas mura pagka yung share kayo sa pagkain. Sa mga ingredients, ganyan, lahat ng bilihin sa niya. Kasi usually ganito rito sa Canada. Kasi syempre nag-i-start pa lang kayo. Kung sino yung mga kasabay mo rito or yun yung madalas na makakasama mo sa apartment. So yun, mag-suggest kami na ganun. Marlon tagaluto. Ngayon, dumating na yung pamilya ni Marlon D. Eto, kailangan magluto na ako. Akala nila hindi ako marunong magluto. Nagluluto na naman ako sa Pilipinas. Talo nga lang ako kasi tamad ako. Yun ang problema ko. Okay na ako magbayad kaysa magluto mag-isa. Ngayon kasi no choice . So yun. Pwede ko ikwento sa inyo. Ayan, napag-usapan na rin naman natin yung tungkol sa mga Pilipino, mga ginagawa rito. Pag-usapan natin yung mga yung hindi usual na pinag-uusapan ng mga Pilipino rito. Yung totoong ugali ng mga Pilipino rito. Nung time na na bago pa lang kami dito. As in bago pa lang talaga. Pumupunta kami dito sa bahay ni Tita Edith, yung si Tim Tom, shout out Tim Tom. Bili kayo doon nandito sa Brandon, meron din sila sa Nipawa. Si Ate Edith. Parang Filipino store. Hindi lang Filipino store, parang Asian store siya.
So ngayon, nung time na yun, bago kami, naimbitahan kami birthday ni Ate Edith. Pumunta kami. Sabay yun, may mga may mga inuman, gano'n, tapos mga kakilala niya. May nakilala kami doon na na asawa niya Banyaga. Sa atin Banyaga, Canadian. Di tinanong-tanong namin kung ano yung sabi, ano yung mga gusto mo sa sa ugali ng mga Pilipino, no? Siyempre, yung tungkol sa mga yung mga nagba-vlog diyan sa yung mga nanggagata sa Pilipinas na mga ng mga foreigner, mga puti. Puta, bilib ako sa mga foreigner diyan sa Pilipinas, no? Pag sila yung nag-vlog sa Pilipinas, sabihin lang nila, "Oh, the Filipinos are so nice." Puta, 100K na views kagad, no? So, yun, yung mga mapapanood mo ng mga videos ng mga ng mga foreigner diyan sa Pilipinas or kahit dito sa Canada. Yung sasabihin nila, mababait yung mga Pilipino talaga, masisipag. Which is totoo naman. Pero meron akong isang nakausap na yung asawa nung nakasama namin sa inuman dun sa birthday ni Ate Edith. Sabi niya, "Yes, I love Filipinos except for one ugali ng Pilipino. They're too gossipy daw. Mga marites." Todong mamarites daw yung mga Pilipino rito sa Canada. Actually, kahit naman sa Pilipinas, mamarites talaga. Kaya lang dito raw, yung mga Pilipino, ganun. Yun, isa yung number 1 na ng mga Pilipino rito. Marites masyado. Yung sarili nilang buhay na dapat iniintindi pa nila yung ugali ng ibang Pilipino. Tanggalin nyo na yung ganyang ugali, mga Pilipino rito. Hindi na lang ako magsasalita, marami akong kilalang ganyan. Actually, may onting ganyan din ako, kaya lang syempre, nasa dugo talaga ng Pilipino Kaya lang yun nga, minsan nakakasira sa mga mga grupo rito o mga Pilipino rito. Alam niyo naman, di ba, yung pagka yung mga kwentuhan na kwento-kwento lang. Tapos pagka kinuwento ng iba, napunta na sa iba, naipasa na sa iba. Iba na yung yung version ng kwento, ganun. Yun, isa yun. Raw talaga. Yung isa pa, yung mga nakilala sa sa High Life. Marami tayong mga kilala sa High Life Masyadong toxic ang ugali ng mga Pilipino, sa totoo lang. Ayaw magpalamang. Yan. Yun yung mga ugali na isa pang ayaw ko sa mga Pilipino. Pag nakita nilang umaangat yung mga kasama nilang Pilipino, ayaw nila. Harap yung kunyari kaharap mo. Plastic, ganun. Pero malalaman mo sa ibang kakilala niya na ganito pala yung sinasabi niya sa'yo. Yun yung isa pang ayoko sa mga Pilipino rito. Ewan ko ba? Masyadong toxic. Tapos, kunyari, alam mo yun, yung inano ko sa isang short video ko na mahilig sa dito yung mga Pilipino. Yung mga networking, yung mga Pilipino. Kasi ang gagawin nila, aayain ka na lang uminom. Diba? Sa Pilipinas, ang ang trip ng mga networking sa kapihan, ganyan. Para makuha ka nila, tapos sumali ka sa kanila, sa nila. Dito, mahilig din naman sa networking mga Pilipino. Pero yayain ka nila, kape. Alak. Tara, inom tayo. Tapos dun, kikwento na nila yung mga mga nalalaman nila sa ibang mga Pilipino. Tapos yun, parang alam mo yun, binibrainwash ka na nila na, sumali ka na sa amin. Masama yan, isang yan. Ikaw namang alam mo yun, ikaw naman na madaling mauto, ganun na rin iisipin mo sa taong kinikwento nila. Kasi ganun ka powerful ang salita. Parang 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 virus yan na pareho lang lumalabas sa bibig yung virus, di ba? Yung COVID.
Parang virus yan na pagka narinig ng isang tao na ibigay mo sa ibang tao yung negativity mo. Ano yun? Makukuha yun ng sinabihan mo. Hindi naman lahat, pero karamihan, ganun. Lalo na ako gullible ako eh. Sabihan lang ako ng ganito, ganyan sa isang tao. Pero ngayon, syempre, natuto na tayo. No? Kung ano man yung sabihin ng ibang tao dun sa taong yun, hanggat walang ginagawa yung tao na yun na sinisiraan nila, huwag niyong papakitaan ng masama. Ano, mas magandang, kilalanin niyo muna yung tao ng, sa sarili niya. Diba? Ganun, mga Pilipino rito, ang gagaling, diba? Tapos yung isa pa na ayoko na ugali ng mga Pilipino rito, yung mahilig silang yung kunyari, matulungin sila sa ibang lahi. Busit na yan. Pagka yung sarili nila, pagka ayaw nila yung ugali ng tao, hindi pa man nila nakikilala. Ano ba to? Wala na, hindi sinisiraan na nila, hindi na tinutulungan. Meron akong isang abangan nyo yung isang video ko pagka na-PR ako. Kwento ko yung yung nangyari sa akin sa yung bago pa lang kami rito. Oh, tapos yun nga pala yung yung kausap namin sa yung kausap ko sa nasa High Life. Napaka-toxic na raw ng lugar ng High Life. Hindi ko naman sinisiraan yung High Life kasi puro Pilipino na dun eh. Yun nga, toxic mga Pilipino rito. Diyos ko. Ewan ko ba? Dapat tanggalin na ng mga Pilipino yung mga ganyang ugali, no? Masyadong inggitero, mga ganun. Basta ang pangit ng ng experience ko yung yung nung bago pa lang kami rito. So, may kikwento ko lang. Pero saka natin kikwento yung mangyayari na yun. No? Ilang muna. Wala eh. Wala ako ibang kwento eh. Tapos, nga pala yung sa mga nagtatanong sa akin, kakasabi ko lang ilan yung experience ko eh. 2 years nga. Pero ngayon, karamihan. Hindi, meron na, puro 2 years na pala. Nabasa ko sa Magsaysay saka sa ISO. 2 years na yung experience na kailangan nila sa mga sa mga swine tech saka sa mga meat cutter. No? Tapos, stop house. Lagi ko na lang babanggitin para kukulit kayo. Stop house, yung agency. Ano pa? Wala na. Yung mga nanghihingi ng IELTS sa akin. Meron akong tapos yung mga nanghihingi ng CV sa akin. Mga nabigyan ko na kung paano gawin. Panoorin nyo, may video ko. Ito, yan. Panoorin nyo yan kung paano applyan. Paano fill upan yan, CV na yan, no? Yun lang muna. Wala na akong ibang maikwento sa inyo. Sinasabay ko lang sa pagluluto para dual tasking tayo. Para ako si Panlasang Binoy. Sige na. Like, share, subscribe Yung mga ganun. Paalam.